So isang mapagpalang araw sa inyo lahat. For today's vlog, nandito tayo ngayon sa bilihan na po ng mga gamit na gagamitin natin kay Tatay Jesus na bahay. At magkakanvas na tayo ngayon para by Monday pwede natin simulan. At bago natin simulan yon, kailangan muna natin alisin yung kanyang dating bahay. So kasi pumunta kami dun kay Tatay Jesus ngayon, wala po siya dun. At ngayon na sana sisimulan ngayong Sabado, pero hindi namin siya inabutan doon. Baka po may pinuntahan siya o pumunta sa mga anak niya. Yun po, kakanbas kami dito muna ng mga gagamitin para sa bahay ni Tatay Jesus. Shoutout kay Ate Mayin. Solid pa ng PB team daw. Lagi daw siya nanonood kay Sir Paul at sa mga ginagawa natin dito. Nakabili na po kami ng mga kakailanganin sa bahay ni Tatay Jesus. So nagastos po natin ngayon ay 6,471. Ito po yung mga kakailanganin natin na binili. So pupost ko na lang po dyan yung mga kailangan natin at yung pinaka presyo po. Shoutout kay Tatay Rene na gagawa ng ating pabahay para kay Tatay Jesus. At nagpapasalamat din ako kay Ma'am Betty at kay Ma'am Rosel sa pagbibigay po ng pabahay o budget para sa pabahay kay Tatay Jesus. So see you on Monday po. So magandang umaga sa inyo lahat. So ngayong araw, gigibay na po natin yung bahay ni Tatay Jesus para mapalitan po ng bago na bahay kubo. Yan po sinisimulan na po ni Tatay Rene. Tumutulong din po si Tatay Jesus para sa paggawa ng bahay kubo niya dito sa Bansud. Yan. So tatanggalin muna natin yung mga nasa taas at linisin muna natin to bago tayo magsimula. Problema lamang ngayon ay mukhang ulan pero kailangan bilisan yung aming trabaho. Puro mga ano pala to. Nilagay mo. Ay? Oo. Nilagay. Wala pa yung pako-pako. Ano? Basta nilagay lang tatay, no? Wala pako-pako. Basta lang nilagay. Pinatong lang ayo. So ito muna yung gagawin namin. Yung kwarto muna ni Tatay Jesus. At ito yung panghuli na lang, kusina niya. Ito muna, dito muna tayo magpo-focus. Ba't giba ng bahay mo? Ha? Lilipat na po, lilipat na. Bakit ang tawa mo? Lilipat na daw si tatay. So yung mga babayan, tapos na namin matanggal yung higaan ng kwarto ni Tatay Jesus dito. So dito namin nilagay yung mga scrap na lang, mga kahoy na literal po talagang pinatong lang ni Tatay Jesus sa kanyang bubong. So wala pang isang oras ay mga 20 minutes tapos na agad, tanggal na po agad namin. So ito naman, so ang plano po namin, ayusin lang po muna namin to kasi
wala siyang ano, lalagyan ng mga gamit niya. So pinakang style po niya ay parang ganyan po ang kalalabasan. Yan, sa katapat na bahay ni Tatay Jesus. At yun nga po, ang sukat niya ay 5x8. 5x8 po yung magiging sukat itong bahay ni Tatay. So mahalaga naman po ay mailagay po siya sa maayos at for safety na rin habang nagpapahinga siya. Baka siya ba may mahalaglagan ng bubong. Siyempre kailangan matanda na rin naman si Tatay Jesus, so kailangan talaga nasa maayos na tahanan siya. Maya-maya ay dumating na ang materyales na gagamitin sa bahay ni Tatay Jesus at talaga nga naman magiging totoo na ang pinapangarap ni Tatay noon pa. Na balang araw, mapapaayos niya rin ang bahay niya. Hindi man siya mismo ang tumapad nito, tinawag naman tayo ng Panginoon para tuparin ito. Kaya sobrang saya ni Tatay Jesus habang ginagawa ang kanyang bahay at hindi pa rin siya makapaniwala dahil nangyayari ito sa kanya. Ang sarap lang sa piling na may tao tayong napapasaya. Kahit minsan, nawawala na sila ng pag-asa sa buhay at dahil sa ating pagdating, muling nabibigyan ng lakas ng loob at naiisip na hindi sila pinapabayaan ng ating Panginoon. So yung mga babayan, ang gagawin po namin ay ipapatong na lang yung pinakang haligi sa bato kung saan pwede siyang ilipat. Akalimang mangyari yung papalisin si Tatay Jesus dito, ay pwede niyang mabuhat yung bahay niya at pwede niyang isakay sa sakyan nang sa ganun ay mailipat sa ibang lokasyon, no? So yung mga babayan, ito na po yung nagawa namin for today at medyo nangangalahati na. Kasi ang mangyayari po dyan, yung pinakambubong niya ay nakaganyan po, paganyan. Which is siguro mga 3 yero po magagamit. And yung, kasi 4 yung nabili naming hero, yung isa po ay gagamitin dito sa ano, parang sunggab. Magiging sunggab Tatay yung isang yero mo, no? At siguro bukas, tapos na itong bahay ninyo. Yung pakiramdam Tatay na ginagawa na namin yung bahay mo. Ay, ako po maligaya at matatapos na po yung aking tirahan para ako po ay hindi maulanan pag nag-ulan na malakas. Tatay po yung pakiramdam na nagagawa na po, no? Ako po masaya at nagawa na ninyo agad. Gano'n kasaya si Tatay? Oo. Gano'n kasaya si Tatay Jesus? Talagang masaya po. Tsaka Tatay, mas matibay na yung bahay na gagawin sa iyo. Tingnan mo naman. Puro kukulamber. Pinakang sahig po niya ay ganito. Meron pa namang kahoy si Tatay doon ng mga natanggal doon sa lumang bahay niya. Gagamitin na rin namin sa sahig para mapagkasya po yung materyales. Sayang naman po kung hindi magagamit yung kahoy na meron si Tatay Jesus. At yun. So lalagyan na lang natin Tatay ng bintana at bukas, no? At pwede ka rin magtinda ng mga ano dito, mga yosi, mga pansangkap. Di ba meron maraming tao dito Tay? Na? Totoo po. Pero nag-yosi ka ba? Ay, Hindi po. madalang po. Madalang. Minsan lang kung may nag-gasir, yung inabigay na, natanggap po. Pero pag wala, hindi ako nag-gasir. Ay, paano pala pag meron ka ng tinda? Ay, hindi ho. Ikaw palang uubos ng ano? Ay, hindi ho. Ay, hindi ba? Ayun, so mga kababayan, at bukas ay magkakameron ng panibagong bahay si Tatay Jesus.
At siyempre, nagpapasalamat po ako sa mga sponsors po natin kay Ma'am Betty na nagbigay po ng pang-budget para sa bahay ni Tatay Jesus at kay Ma'am Rosel. Yan, thank you very much po. Nagpapasalamat din po ako sa mga nag-avail ng ating Pugong Biyahero Team t-shirt. Yan, thank you very much po sa inyong pag-avail. At yun po, nasusuportahan po natin yung mga pagtulong natin dito sa Oriental Mindoro. At niabot din po natin yung mga pangangailangan nila. Yan, katulad po nito, no? So yung sobra po ay marami pa po tayong project at looking forward po tayo na mas malaki pa ang papagawa natin. Kamusta tatay? Meron pa kayong mga dyan bigas? Madami pa. Siguro man hindi ko pa kayang ubusin sa buwan. Kaya isa lang naman kayo dito, no? So yun nga. At kasama rin sa pag-ayos yung kanyang kusina. Ayusin din natin. Yun po malaga po. Lalagyan natin tatay ng ano yun, ng bathtub. Bathtub. Higuan. Ay! Di ba? Madami pong trabaho yun. Basta ang malaga po dyan, lababo, lagyan ng hugasan ng plato, yun. O bago kung halimbawa, yung ibig sabihin tungko, kung wala akong gamitin na yung binigay nyo, kung wala akong yun. Pero, sorry pa na, wala hirapan yung pag-usap ko. Yun nga po, kailangan ganun, gasol talagang dapat. Siyempre, nagpapasalamat din ako kay tatay rin na gumagawa po ng bahay ni Tatay Jesus. Salamat muna kay tay sa mga sponsors natin, sa mga nanonood sa inyo. Salamat muna kayo. Po ay nagpapasalamat. Po ay tinulungan ninyo para pa ako magkabahay. Kung magkabahay, sana po pagpatuloy ninyo ang pagtulong sa gaya ko pong nahihirap. Basta tatay, yung binigay sa'yo ng sponsors ay pahalagahan po ninyo. Ako po, nandiyan po. Pagyamanin pa. Ako po. Siguro magkakaroon tayo dito ng konting handaan, tatay. Ha? Walang panggastos. Kahit pansit, no? Kaya nga. Gusto mo ganun? Ay, pwede mo kahit Pag open ng bahay mo, bago mo tirahan, siyempre may handaan. No? Ay, ang kaso nga nito yung pambili wala. Ano ba naisipin nyo, no? Bili kita ng pansit kanton. Hindi, joke lang. Siyempre magluluto tayo dito, kayong bahala doon. Mahalaga naman, may konting salo-salo tayo dito, ano? Hindi, katuwan mo. Basta yun. Pag nakapos yun, kahit pansit lang niya. Oo, di ba? Di sila yung mga bisita. So yun guys, at maraming salamat sa inyong panonood dito. At dito ko natapusin yung vlog ko. Thank you po sa suporta. Maraming salamat po, this is Ren Vlogs. Peace out.